Magandang umaga mga kabaka, this is JC De Guzman ng Alpha Adventure Farms. So, kinokondisyon ko kasalukuyan itong gestating or buntis na bakang ito. Gusto kong paabutin ang kanyang body conditioning score sa 4.0, no? 4 na body conditioning score. At ang gusto kong ibahagi sa iyo sa video na ito ay yung kahalagahan ng pag-check ng feces o ng dumi o tain ng baka. Bakit ako nag-check nun? Anong purpose ko? At ano ba yung hinahanap ko doon sa dumi ng baka? Bakit ko kinakalkal yung dumi niya? No? Ang pag-check ko ng dumi ng baka ay once a week. No? Lalo na ngayon na pinapataba ko siya, pinapaayos ko yung kanyang katawan. No? By now, baka napanood mo na yung video ko tungkol sa daily routine ko when it comes to managing a smallhold cattle farming business, katulad ng meron ako sa site na ito. Merong 5 baka dito sa site na ito. Pinapunta ko dito. Una, para mayroong akong mga subjects kapag mayroon akong pinag-aralan na gusto kong subukan, at kapag mayroon akong gustong i-experiment. At pangalawa, kapag gusto kong mag-video, may props ako, kaagad, hindi ko na kailangan lumipat doon sa mismong breeding facility, main or mother breeding facility, para sa mga baka namin, no? So props. So ito, given though ginamit ko yung word na props, no, ay hindi siya disposable, no. I treat this cow with high importance pa rin, no? Now, kung hindi mo pa napapanood yung aking daily routine sa maghapon sa pag-aalaga ng baka on a small scale basis nga, ililink ko na lang yung video na yon sa dulo ng video na to. Pwede mong panoorin by the end of this video. So ngayon, balikan natin yung purpose ko sa video na ito, which is yung pag-check ko nga yung fecal analysis. Pag sinabi kong fecal analysis, mag-o-observe lang tayo na walang ginagamit na aparato, hindi tayo gagamit ng magnifying glass dito or any laboratory equipment, no? So una, ito, let me show you. Ayan. So ito yung dumi niya ngayong umaga. Nakikita ba? Ayan. I hope nakikita nyo na maayos. So una sa lahat, ang nininote ko dito, nilalagyan ko ng remarks is yung matigas ba yung kanyang tae, no? Yung sobrang dry ba. Nakukulangan ako sa water content ng dumi niya dito, which is tumutugma naman doon sa aking record na hindi siya nakaka 90% ng kanyang dapat na naiinom, no? Yung minimum na dami kung ilang litro, relatibo sa kanyang timbang. Ang dapat na naiinom kasi ng baka kung siya ay wala pang anak, no, dapat ay 4 liters kada 45 kilos na timbang niya. Etong bakang ito dapat nakakainom ito ng 36 liters a day, Ito. So hindi siya nakakabuo ng 36 liters. So ngayon, nagre-reflect 'yon sa record ko. Yung kung ano yung findings ko sa record ko, ano yung na-enter ko doon versus yung ano itsura ng dumi niya. So kailangan kong aksyonan 'yon, no, para makainom siya ng mas maraming tubig at mas umayos-ayos ang quality ng kanyang dumi in terms of consistency ng yung presence ng yung moisture level ng kanyang dumi. Teka lang, ko lang, medyo naglalambing tong baka na to. Easy ka lang, Aurora, easy ka lang, easy. So ngayon, meron kasi akong hawak na stick, gusto niya nguyain ng stick, ganyan. So now, kinakalkal ko yan. Anong hinahanap ko, no? Tinitingnan ko dahil corn silage ang pakain ko dito, 100% corn silage. Nag-experiment ako kung mapapataba ko ba siya at kung ano magiging average daily gain ko by the end of 100 to 120 days nang naka 100% corn silage lang siya. Tinitingnan ko ngayon kung may mga hibla ba ng silage dito na hindi natunaw ng kanyang rumen, no? So kasi
base doon sa pag-aaral ko, kapag may mga buo-buong silage dyan, ibig sabihin may problema doon sa kanyang rumination, maaring kulang sa fiber ang kanyang kinakain, which is not the case, kaya wala namang buo-buo dito na silage, no? Walang hibla. Dapat kung may makita man tayong hibla dito, magiging alarming lang yon kung yung hibla ng silage, halimbawa ganito, ito hindi siya parte ng dumi niya, pinulot ko lang. Halimbawa, may nakita tayong hibla ng silage na 0.5 inch or pataas ang haba, and that's concerning pagka ganon. 0.5 inch, no? So, ito hindi siya parte, no, ng dumi niya. Nung bumagsak ang dumi niya, mayroon na to dito sa lupa, no? So, okay ang dumi niya. No, wala akong nakitang buo-buong silage dito. So, maayos ang kanyang digestion. Now, isa pang gusto kong i-share sa inyo ay yung kulay ng dumi. Kanina, bago ko kinalkalit ng kanyang dumi, nakita naman natin ang kulay. Na tumutugma naman ang kulay niya doon sa kinakain niya. Kasi kung fresh grass ang kinakain nito, dapat nasa dark green. Parang mag-green-green ang kanyang dumi. No? Ito, ma-brown-brown, tumutugma sa kinakain niya na fermented corn silage. Now, pagdating sa kulay, kung doon sa kulay ng ipot ng manok ay may ibig sabihin yun, may connections yun sa posibleng sakit ng manok, ganun din sa baka. Kapag ang dumi ng baka ay kulay dark red, no? Di mo alam kung itim na ba or sobrang dark lang na red, ibig sabihin maaaring meron siyang coccidiosis pagka ganun, no? Pwedeng may water dysentery disease, no? Or isang klase ng toxicity, toxin infection, or yung coccidiosis nga. Kung yan naman ay light green, halimbawa light green to yellowish, no? Ibig sabihin nun, baka meron siyang salmonella infection. So yun ang mga inoobserbahan ko rin. Now, kapag nag-oobserba kong ganyan, hindi lang siya hanggang sa ocular, hindi lang siya hanggang doon sa nakita lang ng mata ko. Meron akong tracker kung saan sinusulat ko doon sa notes ko para sa petsyang yon kung ano ang naobserbahan ko doon sa dumi ng baka na chinecheck ko, no? So ang ganda ng dumi nito. Ayan, walang buo-buo na silage. Ayan. So yan, no? Yan ang importance ng pag-check ng dumi ng baka, na ibahagi ko lang sa inyo yon para kahit na small scale na magbabaka tayo, at least yung mga galawan natin galawan ng nakapag-aral sa ganitong livestock farming, at hindi lang yung nag-alaga tayo at ginaya na lang natin kung anong kinagis ng ginagawa ng mga ninuno natin, nakapaligid sa atin. So kailangan scientific pa rin tayo, no? So yun, ipaliwanag ko sa inyo kung ano ang kahalagahan at bakit ako nagche-check ng dumi ng mga baka. Once a week kong ginagawa yan, no? Once a week. Tapos tinetake note ko doon sa aking Google Sheet, no? Doon sa previous video ko, pinakita ko sa cellphone sa inyo yung tracker ko sa Google Sheet. Ginu-Google Sheet ko muna bago ko siya i-program as a web-based application, para hindi ako maraming ine-edit, no? Pinupulido ko muna sa Google Sheet, manual input, no? Yan. Okay? So may natutunan. I hope mayroon kayong napulot at na bago when it comes to cattle farming. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.